Israel Central, pinapakita ng bidyong ito ang epekto ng isang pagputok ng sakit sa Tel Aviv. Makikita ang pagsabog sa mga larawan mula sa security camera na ibinigay ng pulisya ng Israel. Walang nasaktan sa insidenteng ito, pero may ulat ng mga nasugatan sa Tel Aviv matapos tamaan ng pampasabog ang isang apartment. Magdamag lumipad ng interceptor ng misail sa gitnang Israel. Pinabagsak ang ilang kalabang putok. Mahirap ang gabing ito para sa mga Israeli na halos buong oras nasa silungan dahil sa bagong pag-atake ng Iran. Tagapagsalita ng pulisya ang nagbalita sa mga pangyayari kagabi. Dahil sa tama ng misil, nagkasunog silang sasakyan at nasira ang ilang gusali. Kasama ng mga puwersa ng Internal Front Command, serbisyo ng MDA at mga puwersa ng seguridad, sa ngayon natukoy namin na 3 taong bahagi na sugatan. Tinitiyak naming inspeksyonin ng loob ng mga gusali para masigurong walang natrap at ma-isolate ang lugar. Naglunsad ang Israel ng panibagong pag-atake sa Iran. Panoorin ang video nitong Biyernes. Malakas nilang inaatake ang Republika ng Islam, kabilang ang mga lugar ng paglulunsad at mga imbakan ng misil. Nakatutok ang mundo sa Golpo ng Persia at Kipot ng Hormuz habang patuloy itong binabantaan ng Iran. Sarado ang Kipot ng Hormuz sa paglalayag. Walang barko ng hukbong dagat ng Amerika ang papayagang pumasok sa Golpo ng Persya. Ang presensya ng Estados Unidos sa Golpo ng Persya ang pangunahing dahilan ng kawalang seguridad sa nakalipas na 50 taon. Walang seguridad sa rehiyon hanggat di umaalis ang Estados Unidos sa Golpo ng Persya. Nagsasalita ang mga Iranian habang inaatake ng mga Amerikano ang US. Naglabas ang CENTCOM ng bidyong ito noong Biyernes mula sa isla ng Kard na napoproseso ng 75% ng langis ng Iran. Pagkatapos ng mga atake, sinabi ni Trump noong weekend na winasak nila ang isla ng Kard at posibleng muling atakihin, pampalipas oras lang. Lubos naming nilipol yon. Inaasahan naming dadami ang atake mula sa Zewa at magkakaroon ng pag-atake mula sa Israel sa mga susunod na oras. Nakita namin ang mga eroplano ng reabastecimiento na lumilipad sa rehiyon para suportahan ang mga jet sa pag-atake ng mga target sa Iran. Sige, Trey Yanks, live mula sa Tel Aviv. Maraming salamat. Trey, yan na yon. Tawagin natin si Shannon Brame, anchor ng Fox News Sunday at Chief Legal Correspondent ng Fox News. At Shannon, napanood mo ba ang ulat ni Trey doon? Dito sa bansa, nagkaroon tayo ng 4 na teroristang atake sa New York, Michigan, Texas at Virginia. At kahit ganon, hindi pa rin nailalabas ang pondo para sa Department of Homeland Security o DHS. Ang mga demokratiko, maliban kay John Fetterman, ay lahat tumututol. Mukhang di napapansin ni Chuck Schumer na lumalakas ang panawagan na gampanan ng DHS ang pangunahing tungkulin nito. Kasama ito sa misyong pangsiguridad ng bansa. Sa tingin mo, ano mangyayari sa Washington ngayong linggo? Oo, at ngayon hinihiling namin sa mahigit 100,000 empleyado ng DHS at mga ahensya nito na magtrabaho ng walang sahod kahit itinuturing silang mahalaga. Oo, kaya marami tayong hinihini sa mga taong ito. Ngayon, tatanungin ko sina Congressman Jim Himes at Mike McCall kung ano ang plano nila sa Fox News Sunday para ito maisulong. Parehong demokratiko at republikano ay nagbabala. Sa mga nagdaang taon, sinasabi ng iba't ibang administrasyon na tumataas at hindi normal ang antas ng banta sa bansa. Naalala mo ba si Christopher Wray, dating FBI hepe, nang sinabi niyang may mga pulang ilaw saan-saan? Wala talagang nagbago. Oh, talagang totoo. At nakakatuwa rin kasi makikita mo na itatalaga ng administrasyon si Mark Wayne Mullen para dito sa pagdinig, sa tingin mo ba mapapabilis nito ang mga bagay? At saka, alam mo, dahil sa digmaan, tungkol sa mga kamakailang teroristang pag-atake na nabanggit, ipinapakita ng mga survey na hati ang bansa. Mga 60% ang naniniwala na ang Iran ay tiyak na isang banta. 61%. 50% ang nagsasabing dapat tayong makipagdigma. Ang natitirang 50% ay nagsasabing hindi. Ayon sa survey na inaanalisa natin kaninang umaga, tiyak na mangyayari ang teroristang pag-atake. Itakda ang mga survey at numerong ito sa maling direksyon. Para sa Pangulo, napakahalaga na si Trump. Bago ang eleksyong ito ay matiyak ang pambansang seguridad. At ang pondo ay mahalaga para dito. Oo, at alam natin na ang mga tao mula sa DHS at sa kanilang mga ahensya ay nagtatrabaho ng 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Upang matiyak na walang mapanganib na tao o grupo ang makakalusot at magdudulot ng kaguluhan.
Tulad ng sabi mo, kamakailan nawalan tayo ng tao sa mga pag-atake sa bansa. Pero mula pa noong Setyembre, 11 at paglika ng DHS, naging mapagmatyag na tayo sa mga problemang ito. Binanggit mo si Mark Wayne Mullen na senador. Sa tingin ko, mas katanggap-tanggap na siya ngayon. Dadaan siya sa kumpirmasyon kasama ang mga taong nakakakilala sa kanya. Hindi namin inaasahan na magkakaproblema siya, maliban kung may sorpresa ngayong linggo. Maari niyang baguhin ang usapan. Hindi gusto ng kaliwa si Sekretarya Noem. Ngayon, bagong kabanata na ito, maari tayong magsimulang muli at magpatuloy. Oo, magiging isang napakagandang pag-unlad kung mangyayari nga ito. Kaya ang pagkalahatan-larawan ay pinalitan ng administrasyon ang kalihin ng DHS. Meron ka bang bagong taktika? May mga Republikano bang sumasang-ayon na gumamit ng body camera ang mga ahente para sa seguridad? Nova, marami talagang naging konsesyon mula sa panigmayon. At gayunpaman, mukhang walang anumang pressure mula sa mga demokratiko para may gawin tungkol dito. O, yon ang tanong. Sabi niya, mga body camera, pinundohan na. Alam natin, may pondo na para sa mga body camera at pagsasanay sa pag-de-escalate. Dayan ang sabi ni Senador Fetterman itong weekend, hindi ito tungkol sa ICE habang tinatalakay ang DHS. Sinasabi mong magtrabaho ang mga tao ng walang bayad para sa bagay na wala sa napag-usapan. Kaya nagtuturuan ng dalawang panig kung sino ang may sala. Tinanong ko pa buong Washington at di ko rin alam kung sinong nag-uusap. Nakita namin sina Schumer at Tooney sa Senado ilang araw na ang nakalipas. Yun lang ang alam naming negosasyon. Baka may nangyayari sa likod ng mga eksena at may progreso. Baka kung maging kalihim si Senador Mullen, maaari niyang simulan ulit ito sa ibang paraan. Pero hindi ko makita ang mga labasan sa highway. Si Senadora Slotkin sa Michigan ay nagsalita at nagpasya silang pundohan ito, oo, pagkatapos ng nangyari na nagkaroon ng teroristang pag-atake sa... Pagkaboto niya, tama, laban sa pagpopondo. At dito, oo. Nandito na rin si Ambassador Waltz. Ambassador Waltz, kakausapin natin siya tungkol sa kipot ng Hormuz at sa enriched uranium na hawak umano ng Iran. Ipapaliwanag ng mga eksperto sa militar ang sitwasyon at kasalukuyang kinaroroonan natin. Mukhang masigla ang panel sa programa. Oo, mukhang magandang programa. Salamat sa... Salamat. Shannon, sa ngayon, anong iyong pagsusuri batay sa iyong mga nakikita at naranasan noon? Kamusta mga tao? Magandang araw ng hating gabi. Nagkaroon ng 7 pag-atake ng mga ballistic missile ng Iran laban sa Tel Aviv. São ataques menores mas frequentes. Nakita natin mga 1 oras at 15 minuto nang nakalipas na may fragmentation munition na nakakabit sa missile na sumabog sa himpapawid ng Tel Aviv, nagdulot ng malaking pinsala sa lupa. Walang ulat ng nasugatan pero may ilang video ng interception sa gabi. Salamat. Nagtatrabaho sila para pabagsakin ang apoy ng kalaban sa madaling araw. Makikita mo ang mga interceptor na tumatawid sa langit. Tumama ang shrapnel sa lugar nung gabi, nasira ang mga sasakyan at may bahagyang nasugatan. Tingnan mo ang mga nasirang labi sa Israel. Laging alerto ang mga tagapagligtas. Mabilis silang umaaksyon para suportahan ang operasyon ng anti-bomba squad. Sa eksena, nagsalita ang subkomandante ng pulisya tungkol sa mga pag-atake. Salamat! Dahil sa tama ng misil, nagkaroon ng sunog sa ilang sasakyan at nasira ang ilang gusali. Kasama ang Internal Front Command, MDA at mga puwersa ng seguridad, natukoy naming 3 tao ang bahaging nasugatan. Kasalukuyan naming ini-inspeksyon ng mga gusali para matiyak na walang naipit at ini-isolate ang lugar. Umatake ang mga Israeli ng bagong target sa Iran at nagsagawa ng pag-atake ngayong umaga sa kanlurang bahagi ng bansa. Panuri ng mga larawan Biyernes na nagpapakita ng tindi ng pambobomba ng Israel. Nakatutok pa rin sa Golpo ng Persya, iniutos ng ZEWA ang pag-atake sa mga target ng Iran para panatilihing bukas ang ruta. Isang miyembro ng Revolusyonaryong Gordiya ng Iran ang nagsabi nung katapusan ng linggo. Hindi bubuksan ang kipot ng Hormuz para sa paglalayag at hindi papapasukin ang mga barko ng Amerika sa Golpo ng Persya. Ang presensya ng Estados Unidos sa Golpo ng Persya ang pangunahing dahilan ng kawalang seguridad sa rehiyon nitong 50 taon. Hindi magkakaroon ng seguridad hanggat hindi gumaalis ang Estados Unidos. Inaatake ng mga Amerikano ang bagong mga target sa Golpo ng Persya kasama ang isla ng Karg.
Noong Biyernes, malalaking pag-atake ang tumama sa malagang lugar ng langis ng Iran. 75% ng langis ay dito pinoproseso sa islang ito sa Golpo. Nagbigay ng pahayag si Trump sa isang panayam noong katapusan ng linggo. Sinabi niya, lubos naming minasak ang isla ng Karg pero maaaring atakihin pa namin ito ng mas maraming beses. Para sa katuwaan, dinurog namin ito. Pinipilit ng Estados Unidos at Israel ang Iran, naglulunsad ng mga pag-atake laban sa Israel at mga bansa sa Golpo. Mga kaibigan, Trey, May bagong plano ang intelihensya ng Israel laban sa puwersang Quds ng Iran. Anong alam mo rito? sinabi ng mataas na opisyal ng seguridad ng Israel sa Fox News na binuksan nila ang Quds dossier para sistematikong tugisin ang sangay ng Revolutionary Guard ng Iran. Sa buong gitnang silangan, pinatay nila ang 7 matataas na opisyal sa Lebanon at winasak. Ayon sa opisyal na ito, ang 17 sa 20 kargamentong eroplano na ginagamit para magdala ng armas at mga bahagi para sa mga kinatawan sa reyon. Para lang malaman mo kung gaano kadinamiko ang sitwasyon habang kausap ko ang opisyal na ito. Ina-update ng opisyal ng seguridad ng Israel ang bilang ng namatay sa Lebanon at sinabing napatay nila ang ika-7 mataas na opisyal ng Air Force. Para sa mga kinatawa ng Iran, patuloy na sinasabi ng opisyal na ito na ang mga kargamentong eroplano ay ginagamit para maglipat ng mga armas papunta sa kamay ng Hezbollah at ng mga milisyang Iranian sa Iraq. Matagal na silang nagdadala rito ng masasamang gamit tulad ng electronic na plaka, mga misil, rocket, lupa sa dagat at anti-aircraft na misil. Binanggit ng opisyal ang bagong mekanismo ng intelihensya laban sa Iran at ipinaliwanag ang nakatutok na pagsisikap noong nakaraang buwan. Tinawag namin itong QEDS file at ang layunin ay imapa ang buong operasyonal na arkitektura ng puwersang Quds ng Iran. Tinanong ko ang empleyado kung gaano ito katagal at ilan ang kakasuhan nilang empleyado. Dagdag pa, huhulihin daw nila ang mga miyembro ng puwersang Quds sa gitnang silangan para hindi masuportahan ng mga grupong patuloy na umaatake sa Israel. Kanina umaga, nagpakawala ulit ng rocket ang Hezbollah sa kabilang hangganan. Sige, Trey. Trao. Salamat sa'yo. Trey,